Okay na? Sige, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga nanay, Happy Mother's Day. Ngayong araw na to, bawal muna kayong maglaba, magluto, gumawa ng trabaho sa bahay. Ibig sabihin, bukas na. Bukas na uli. Happy Mother's Day. Nais po naming paalalahanin at pasalamatan kayong lahat ngayong araw na to, mga nanay, at nais naming itangkilik yung mga ginawa nyo para sa amin at sa harapan ng Diyos at sa mga pamilya, sa anak nyo. Nais nating acknowledge ang inyong kagandahang loob. Mahirap po maging nanay eh. Katunayan, kung babasahin niyo dun sa Genesis nung bumaksak ang unang magulang natin, isa sa mga hindi dapat mangyari na nangyari dahil sa kasalanan, pag ang isang babae nagbubuntis, nagiging mahirap. Lalo na pag dumating yung punto na manganganak siya. Yan ang sabi ng Genesis parusa. Hindi naman yan yung pinalano ng Diyos. Hindi naman yan yung kumpletong kalooban ng Diyos. Pero yan ang nangyari, resulta ng pagbaksa. Kaya, pag ikaw naging nanay, alam mo to. Pinagdaanan mo to. Naintindihan mo to. Na hindi simple ang mga anak. Maalala ko si Sen, nung unang baby namin. 2 days siya sa ospital. Hindi pa nanganganak. Sabi, kailangan manganak na siya dahil kabuwanan na niya, yung June na. In-induce siya. Pag in-induce yung babae pala para manganak, ang sakit pala nun. Umiiyak yan. Nung nandoon ako nahihirapan eh. Pag nakikita mo siya, talagang first time na nakita mong ganong kahirap. Tapos hindi lang hindi lang isang araw, 2 araw siyang inabot. Hanggang bandang nung magagabi na, kinausap na kami ng doktor, sinabi sa amin na bumibilis na yung tubok ng puso nung anak namin, kaya dapat i-CS na siya. Ayun, natuloy sa CS. Oo. Mahirap maging nanay. Yung sakripisyo na pinagdaanan mo, hindi to, wala tong katulad. Nung pangalawang panganak ni Sen, mabilis na. Kasi alam na cesarean eh. Kaya lang, yung pagkatapos ng mga anak, nagkaroon siya ng postpartum, yung iyak siya ng iyak, hindi niya alam bakit. Naikwento ko lang to kasi alam ko, pag isang nanay ka, dumaan ka na sa sakripisyo, mga pinagdaanan ka na. Ngayong araw na to, hindi natin gustong baliwalain yung mga sakripisyo na pinagdaanan nyo, at sabihin sa inyo, maraming salamat po, nanay. At sabi nga nung kanta kanina, mamahalin kayo at aalagaan. Promise? Yung kanta yun, sino may kumanta? Si Bernice. Sabi nung kanta kanina, tawa ako nung nabasa ko. Napapaano ako Sabi ganun, salamat aking ina, salamat sa iyong buhay. Nabigay ng may kapal, habang buhay. Ito, dito ako kinilabutan habang buhay kitang aalagaan. Tanda mo yan, Sister Banji. Sana all. By the way, welcome pala natin, family ni Brother Ed, Sister Banji. Mga importanteng tao sa buhay namin. Si Rap at saka si Melissa at yung anak nila. First time na-invite ko sila dito. At salamat, pinagbigyan nyo kami. At special pa, Mother's Day. Alagaan ka ni Rap-Rap. Habang buhay, tama ba yung Rap-Rap? Sana all. Hindi, pero hindi kasi perfectong tao. Hindi perfectong mundong ginagalawan natin. At gusto lang natin, hindi naman exaggerate yung
yung kahalagahan ng nanay. Pero maganda naman isang araw, magtipon-tipon tayo, pasalamatan natin ang Panginoon, meron tayong nanay. Wala namang pinanganak dito sa mundong walang nanay. Wala namang biglang sumulpot sa banga, biglang nandito ka na walang nanay. Dapat may nanay. Kaya ngayon, mga nanay, Happy Mother's Day. Ay isang katangian ng nanay na miski ang Panginoong Hesus ay nalulugod. Isang katangian ng nanay na dapat ay pinapanalangin natin, taglay din ng mga nanay natin, ay yun yung pananampalataya. Ang topic po natin, hindi yung katangian ng ina, kulang po to, katangian ng dakilang pananampalataya ng isang ina. Walang binigay akong title nilagyan ni Pastor Norman ng title. Pero ang title lang, pag-uusapan natin ngayon, yung nanay na may malaking pananampalataya. At ang resulta nito ay pagpapala, hindi lang sa kanya, kundi sa kanyang anak. At naniniwala ko yung lubos na ganap na buhay na pagkakaloob ng Panginoon. Tandaan natin, napaka-importante ng impluwensya ng nanay. Naalala niyo si Pablo, sabi niya kay Timoteo, ikaw, napakatotoo ang pananampalataya mo. Yan ay nag-ugat pa noon sa iyong lola na si Loida, si iyong nanay na si Eunice, at ngayon nasa iyo. Kaya mga nanay, hindi ordinaryo yung ating role. Pamamagitan ng pananampalataya natin, pwede nating itangkilik yung henerasyon na susunod sa atin at sa susunod pang henerasyon, tayo ng mga tao na may takot sa Diyos, nagmamahal sa Diyos. At naniniwala ako ito yung susi ng tunay na pagtatagumpay sa buhay. Ang isang taong malapit sa Diyos ay isang taong lubusang pinagpala. Yan naman ay patuloy na pinatututuhanan sa atin ng Biblia. Kaya ngayong umaga, ang tatalakayin natin, yung struggle ng isang nanay. Yung anak niya, na babae, may demonyo sa katawan. Pinahirapan yung anak niya. At itong nanay na to, taga-Kanaan. Hindi to bahagi ng mga Hudyo, hindi to taga-Israelita, taga-Kanaan to. Pero ang Panginoon nagulat sa kanya at ang Panginoon pinuri siya sapagkat napakalaki ng kanyang pananampalataya. At dahil sa kanyang pananampalataya, maging yung kanyang suliranin, yung anak niya na sinasapian ng demonyo ay napalaya sa pagkakaalipin sa demonyo at sila ay pinagpala. Ang highest commendation na naniniwala ko, yung mga papuri na tatanggapin ng isang ina, ay yung papuri ng Panginoon. At yan tinanggap nito babaeng taga-Kanaan. Isang nanay na dinulog sa Panginoon ang kanyang anak na nagkaroon ng sakit. Nais po ko pong basahin natin ang ating teksto ngayong umaga. Nasa Mateo chapter 15, verse 21. Dito sa program, meron tayo. Basahin ko po. At umalis doon si Jesus at lumigpit sa mga sakop ng Tiro at Sidon. At narito ang isang babaeng Kananiya na lumabas sa mga hangganang yaon at nagsisigaw at nagsasabi, kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David, ang aking anak na babae ay pinahihirapan luba ng isang demonyo. Dadapwat siya ay hindi sumagot sa anumang salita sa kanya at nilapitan siya ng kanyang mga alagad at siya ay pinamanhikan na nagsasabi, paalisin mo siya sapagkat nagsisigaw siya sa ating han. Dadapwat, siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Dadapat lumapit siya at siya'y sinamba niya at nagsabi, Panginoon, sakluluhan mo ako. At siya'y sumagot at sinabi, hindi marapat na kunin ng tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso. Dadapat sinabi niya, oo, Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangalalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon. Na magkagayon,
Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "O babae, malaki ang pananampalataya mo. Mangyari sa iyo ayon sa ibig mo." At gumaling ang kanyang anak mula sa oras na iyon. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong banal na salita. Dalangin po namin na pagpalain mo ito. At nawa sa pagbabahagi po ng iyong salita, hamunin mo ang lahat po kami, ang mga aming ina, maging ang bawat isa sa amin dito hanggang yung mga anak po namin na magkaroon ng pananampalataya gaya ng nanay na ito na binigyan ng papuri ng Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pinupuri po namin kayo, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So ito yung kwento, ito talinghaga. Ito'y tunay na nangyari na nung minsan ang Panginoon ay lumabas, pumunta siya doon sa bahagi ng Tiro at Sidon. Alam niyo po ba kung saang lugar to ngayon? Anong tawag ngayon dito sa Tiro at Sidon? Nasaan ba ito ngayon? Magulo yung lugar ngayon na to, Lebanon. Ito'y bahagi ng Lebanon. So ang Panginoong Jesus, ang kanyang ministry base nandoon sa Capernaum, sa Galilee. At sa pagkakataong ito, dahil may mga nangyayari na kinakailangan ng Panginoon, lumipat doon sa Tiro at Sidon, sa bandang Lebanon. Kasi iba na yung sitwasyon nun sa politika. Yung panahon na ito, napatay na ni Herod si John the Baptist. Diba? At si Herod medyo hindi rin komportable sa Panginoon, kaya nagbabanta din siya sa Panginoon na ipapatay. Tapos, yung mga Pariseo, actually, nung nasa Capernaum si Jesus sa unang bahagi ng Mateo, hindi natin binasa itong talatang ito. May mga Pariseo galing Jerusalem, pumunta doon sa Capernaum, doon sa lugar ni Jesus, upang kontrahin ang Panginoon. At ang unang bugso ng kanilang pangongontra, yung sinabi nila, yung mga alagad mo, Panginoong Jesus, kumakain silang hindi naguhugas ng kamay. At dito sinabi ng Panginoon sa kanila, paano ba dumi ang tao? Hindi yung kinakain mo ang nagbibigay ng dumi sa tao. Kasi yan, pag kinain mo, lalabas mo din yan, na yun ang dumi. Pero ang nagpapakita ng dumi ng tao, yung kanyang sinasalita, sapagkat siyang galing sa puso. So, dito nagkaroon na ng enkwentro ng Panginoong Jesus sa mga Pariseo. At ang mga Pariseo hindi rin komportable na sa Panginoon. Actually, may mga plano na silang ipapatay din ang Panginoon. Tandaan natin, ang Panginoong Jesus ay mayroon lang 3 taon na natili dito sa mundo para itaguyod, ipalaganap ang kanyang plano ng kaligtasan sa lahat ng tao. Kasama tayo doon. Para mapanatili ito, kailangan din niya na magkaroon ng oras para turuan yung kanyang mga alagad. Yung mga alagad ng Panginoon, mga simpleng tao, parang tayo, ordinaryo. Marami sa kanila mangingisda. Isa lang yung negosyante, tax collector, si Mateo. Tapos yung iba, silot, mga rebelde, mga ordinaryong tao. Kaya dito, sa pagkakataong ito, si Jesus, pumunta siya dun sa lugar ng Tiro at Sidon, bahaging Lebanon ngayon, upang doon ay maiwasan niya yung konting init sa kanya kasi maraming nagtatangka na sa buhay ng Panginoon dito At hindi pa niya kapanahunan kasi may takdang oras ang Panginoon sa bawat sandali ng buhay. Sabi nga natin, ang Diyos ay soberano. Alam eksakto ng Lord kung nasaan tayo ngayon. Alam niya kung anong mangyayari sa atin bukas. Kaya dahil soberano ang Panginoon, sa pagkakataong ito, nilabas ni Jesus ang kanyang mga alagad patungo dun sa Tiro at Sidon. Para pang 2 years na ng Panginoon to sa ministry, 1 taon na lang at ito yung takdang panahon na ibibigay niya ang kanyang katawang lupa bilang hain na buhay sa kasalanan ng lahat ng tao sa buong sanlibutan. Kaya nga, itong time na to, deliberate ito para turuan ng Panginoon yung mga alagad. Kasi, ang mga alagad ang magpapatuloy ng gawain ng Panginoon. Di ba? Alam natin yon na sila yung magtutuloy. Kaya nga tayo nandito, na ituloy nila.
yung gawain ng Panginoon. So may isang taon pa sila na tinuruan ng Panginoon, nag-concentrate ang Lord sa kanilang mga alagad. At habang nandito nga sila sa Tiro at Sidon, may isang pangyayari na isang nanay na Kananea, taga-Kanaite. Alam natin, iba ang Diyos nila. Marami silang Diyos-Diyosan. At naniniwala ako sa takbo ng puso ng nanay na to. Alam niyo naman ng nanay, pag may problema, di ba, hanap ka ng solusyon. Naalala ko nung minsan may sakit si Rap-Rap nung maliit pa to eh. Diba? Hanap ka ng solusyon. Gusto mong gumaling yung anak mo. At naniniwala ako bago dumating ang Panginoon doon, nasubok na ng nanay na to yung lahat ng Diyos-Diyosan sa lugar nila. No effect. Walang nangyari. Kaya nung dumating ang Panginoon doon sa lugar nila at nabalitaan niya yung mga ginawa ng Panginoon, pasensya na, medyo high power tong electric fan dito pag hindi ko dinaganan to. Hindi, wag. May initan kayo. Pag hindi mo pinatungan, maingay. Ano? Ang decision mo, madam? Patayin. Oh, Brother Red, patayin. Madali akong kausap eh. Ha? Happy Mother's Day eh. Kung anong wish ng nanay. Ayun, at saka yung buhok ko na, medyo nililipad. Pati yung, alam niyo ba, pati yung mga tao noon, dahil popular na ang Panginoon, lahat ng mga may sakit na dinala sa Kanya dun sa Capernaum, ang daming milagro ng Lord. May pinakain nga siya dun, yung 5,000 tao, ginamit lang, 2 isda, 5 tinapay. Yung mga ganong milagro, yung mga tao tuloy, na gusto nila, si Jesus sa maging hari nila, gusto nilang political. Kaya ito, tinakasan to ng Panginoon. Sapagkat hindi ito yung plano ng Diyos at dinala niya yung mga alagad niya dun sa labas ng earth, ng Galilee, dinala niya dun sa Lebanon. At dito na tagpuan natin yung nanay na sinabihan ng Panginoon na dakila ang iyong pananampalataya. Ikaw, gusto mong marinig ang Lord, sabihan kang dakila ang iyong pananampalataya. Ang nanay, sabing gano'n, mga nanay, warriors daw eh. Laging nabalisa, laging may problema. Walang problemang maliit na hindi kayang palakihin. Lahat mapapalaki. Pero, ang palalakihin nyo dapat, pananampalataya. Yung word na, yung dakila ang iyong pananampalataya, sa Grego, sa English, ang translation niyan, mega faith. Parang mega mall. Pag sinabi ng Lord, you have mega faith. Ang laki ng pananampalataya. Ha? Ha? Great. Oh, great. Mega, great. Kaya may mega faith. Alam niyo po ba, 2 lang ang sinabihan ng Panginoon na meron kayong mega faith. Ang una itong babaeng ito na hindi Hudyo, Hentil. Alam niyo ba yung pangalawa? Yung sundalo, centurion, dahil nagtiwala siya nung may sakit yung kanyang staff, yung alaga niya, empleyado niya, yung sundalo niya. Sila lang sinabihan ng great is your faith, mega ang iyong pananampalataya. At dahil nga sa sinabi ng Panginoon na yung totoong kondisyon ng puso, makikita yan dun sa sinasabi natin, makakapansin tayo na mayroon 5 palatandaan o katangian ang babaeng ito na taga-Kananea para sabihan siya ng Panginoon na great is your faith. Ito yung tatalakayin natin. At sana habang pinupuntahan natin itong 5 katangiang ito, na makikita naman natin, masasalamin natin dun sa kasaysayan o dun sa kwento, no? Na nawa ang panalangin natin, bawat isa sa atin, hindi lang mga nanay, makasumpong tayo ng malaking pananampalataya. Masyadong mahirap ang mundo natin na ginagalawan. Masyadong delikado ang mundo natin ginagalawan. Sa totoo lang, hindi natin kaya. We need to have faith
in God to be able to succeed in this life. Sa strength natin, isang araw bibigay tayo. Isang araw susuko ka. But if you have faith in God, at the end of the day, you will, sa huli ng araw, makikita mo na anumang problemang hinaharap mo, magtatagumpay ka. Unang-una, sabi dito, ang tama ang pagtuon. Pinagtuonan niya ng babaeng ito ng kanyang pananampalataya. Ang pananampalataya niya ay nakatuon. Kanino? Kay Jesus. Lumapit siya kay Jesus. At ang salitang ito ay nagpapatotoo na pagtalikod niya din dun sa kanyang mga Diyos-Diyosan. Kaya nga sabi dun sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 9, yung mga hindi dati nananampalataya, na ngayon ay nananampalataya na. Ito yung nangyari sa kanila. Tumalikod sa pagsamba sa Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Yan yung nangyari sa akin. Yan yung nangyari sa inyo. Kapag tayo nagtiwala sa Panginoon. Pinursake na natin yung mga Diyos-Diyosan. At ang pinupursige natin, yung pagtitiwala sa tunay na Diyos. Ang pananampalataya, ang focus ng faith natin, si Jesus. Hindi yung pastor. Maring yung pastor na yan, impostor pa eh. Di ba? Eh, dun nga sa sa Zamboanga, yung pastor nagtatago. Sa Davao, sa Mindanao, tatago. Madaming kasalanan. Di ba? Ngayon, ang laki ng simbahan. Ang yaman. Hindi dapat sa pastor, hindi dapat sa religious leader, hindi dapat sa simbahan, hindi dapat ang pananampalataya natin dapat nakapokus sa Diyos. At ang basihan ng pag-focus natin sa Diyos, yung kanyang salita. Sabi na ni Jesus, God's Word, and Jesus, isa lang siya. Kung interpret sa atin ng Holy Spirit ang salita ng Diyos, hindi yan kukontra kay Jesus. Isa lang siya. Kaya nga, una, dapat tandaan natin ang pananampalataya natin ay dapat nakatuon kay Jesus. Hindi kung kani-kanino man. Hindi dun sa sarili din nating kakayanan. Kasi minsan, dahil magaling din tayo eh. Minsan, nakala natin, kaya na natin lahat, di ba? Hindi rin sa sarili nating kakayanan. Kahit anong paniniwala mo, kahit anong pilit mo na itong paniniwalaan mo, kung mali yung object ng paniniwala mo, mali yung pananampalataya mo. Dapat base sa Diyos at sa Kanyang salita na tama ang pagkaka-interpret. Dapat bawat isa sa atin, kagaya ng sabi dun ni Pablo sa mga Bereans, nag-aaral ng Scripture. Kaya yung announcement o yung prayer kanina ni Pastor, sana matuloy yung mga house Bible study. Importante yun. Importante yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa Netflix ka, tapos ka eh. Isang session, tapos mo lahat eh. Isang oras sa Word of God, tatamadin ka pa. Huwag naman. Diba? Tapos sabihin mo, Lord, I love you with all of my heart, mind, soul, and strength. Uwi. Diba? Yung ganun ba? Yung minsan, kailangan din natin mag-isip-isip kung tama ba yung sinasabi natin eh. Kung totoo tayo dun sa sinasabi natin. Diba? And I pray to God, ako, lalo sa sarili ko, sa atin, that God would just mirror to us sa pamamagitan ng Kanyang salita the real content of our hearts. And this faith, kay Jesus, this should not be presumptuous faith. Hindi yung parang gusto mo, yan yung paniwalaan mo kahit mali naman ang sandigan ng iyong paniniwala. Kasi pag yan yung nangyari sa'yo, magiging frustrated ka lalo. Hindi ka magtitiwala sa Lord. Halimbawa, bigyan ko kayo halimbawa, nung bata pa ako, nung college ako, tinuruan kami na born again ako noon eh.
tinuruan kami na ang Panginoong Jesus magpapagaling ng sakit. Kahit anong sakit, manampalataya ka, gagaling. Kinaniwalaan ko yun. May pananampalataya, hindi. Yun ang turo sa akin. Pag hindi ka gumaling, wala kang pananampalataya. Ang problema, nagkasakit ako. Hindi ako gumagaling. Sabi ko, Lord, hindi ka pala totoo eh. Yung bang, muntik na ako mag-backslide dahil doon. Siyempre, personal nating responsibilidad yung katawang lupa natin. Huwag nating sisihin ng Lord pagka nagkasipon tayo araw-araw eh. Ang sikat ng araw eh, biglang sa gitna ka. Yabang mo, nakakadlakad ka, tapos mamaya stroke ka. Sabi mo, Lord, ba't ako na-stroke? Hindi mo ingatan ang sarili mo. Ano ka ba? Di ba? Huwag ganun. Yung parang akala mo dahil sabi mo, ang God will protect me, tapos pinabayaan mo ang sarili mo. Ikaw, na high blood ka na. Sige ka pa. Tuloy-tuloy ka pa sa gusto mong gawin dahil enjoy ako eh. Responsibility mo. May mga responsibilidad tayo sa Lord. Tapos itatama din natin yung pananampalataya na nakabase dun sa salita ng Diyos. Kasi may mga pagkakataon, may sakit tayo. Totoo, God is a healer. Maraming pagkakataon, naranasan ko personal at ni Sen at ng mga anak namin paano kami pinagaling ng Lord. Pero may mga trials ang Lord sometimes. Alaw ng Lord magkasakit tayo. Kagaya ngayon, si Sen, may sakit yan. Kagabi na gising ako sa tabi. Si Sen, nagkakamot ng likod eh. Alam ko, ang resulta nito, magpapantal-pantal ang likod niya. Kaninang umaga, pinahidang ko siya ng gamot sa likod, sa buong katawan. Madaming pantal eh. Madaming sugat eh. I trust God to be the healer. Pero may responsibility din kami sa katawan. Kaya nag-e-effort naman magpagaling, and then by God's grace, kung aalaw niya, manunumbalik yung lakas ni Sen, and then we'll serve the Lord together hanggang till death do us part. Ganon. Yan, tumanda. Ang sarap kaya mag-serve sa Lord. Brother Ed, ang sarap mag-serve sa Lord. Nag-serve ka sa Lord. Hindi. Speaking from the heart, kasi ang Lord hindi ka pababayaan eh. May mga times God would try us. Pero yung pananampalataya natin nakabase, solido doon sa sinabi ng Panginoon. Hindi yung sinabi natin, gusto nating ito yung sinabi ng Lord sa atin. Dapat ibabalansin natin yung salita ng Diyos dun sa totoong tinuturo niya. Di ba? Kaya nga nung college ako, I thought God abandoned me. Muntik na ako mag-backslide eh. Pero later on, na-realize ko na naging pabaya ako sa katawan ko kasi nag-review ako ng CPA board. Tapos hindi ako kumakain ng maayos, kulang ang tulog, gumina ang baga ko. Ang solusyon dito, bakasyon ka lang. Nagpunta ako ng nanay ko, Ray, magbakasyon ka sa Bicol. At doon ka mag-stay. Sumigop ka ng sariwang hangin, kumain ka ng sariwang gulay, etc. Pagbalik ko, hindi ko alam, magaling na ako eh. Nanay ko ang bait sa akin eh. Yung ganun eh, may responsibilidad tayo, hindi yung basta presumptuous yung faith natin. So ito yung unang basihan kung bakit nagkaroon siya ng great faith. Itong nanay na to, ang kanyang pananampalataya, tinuon niya kay Jesus. At naniniwala ako, yung paniniwala niya patungkol kay Jesus ay tama. Kaya nga, si Jesus, pansin natin sa mga susunod na pangyayari, challenge yung kanyang faith. Kasi kung ang pananampalataya mo, sinasabi mo may pananampalataya ka sa Diyos, itetest talaga ng Lord yung faith mo. God will purify your faith. Yung second na characteristic, kung bakit nagkaroon siya ng dakila o great faith, kinilala niya na ang tugon ni Jesus sa kanyang panalangin ay makakamit base sa awa. No? Alam niya na kung meron mang makukuha siya sa Panginoon, hindi dahil ito ay deserving siya, kundi dahil ang Diyos ay mahabagin. Awa.
Walang sino man sa atin ang worthy. Walang sino man sa atin ang deserving sa presensya ng Lord. Awa lang ng Diyos. Pagmamahal niya lang sa atin, kaya sinugo niya yung kanyang bugtong na anak para manumbalik yung ating pakikipagrelasyon sa Kanya. Kaya nga ang tunay na pananampalataya, laging may kakibat itong totohanang pagsisisi. Kung sasabihin mo ikaw ay nananampalataya pero hindi mo panaranasan magsisi ng totohanan sa iyong mga kasalanan, medyo nangangatok po ako sa inyo. Test your faith. Kasi kailangan may pagsisisi with a repentant heart. Kaya nga, ang sabi niya, Panginoon, ay Jesus, maawa po kay sa akin. Repentance is part of having a great faith. Hindi ka magkakaroon ng great faith kung wala kang repentant heart. Alam niyo sa Bible, magugulat kayo, lahat ng mga taong naging super malapit sa Diyos, may ganitong puso. Sabi sa Bible, si David is a man after God's own heart. Pero alam niyo, sabi ni David, I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth will I make known thy great faithfulness through all generation. At alam naman natin, hindi naman perpekto yung buhay ni David. At tayo naman, kung magpapanggap tayo na perpektong buhay natin, hello? Hindi totoo yan. Hindi perpekto tayo. Kahit anong gusto natin gawing tama, sabi nga ni Pablo, yung mga gustong gawing tama, hindi ko nagagawa. Pero yung mali, yun yung nagagawa ko. Bakit ganun? Kasi nasa flesh tayo habang nandito sa mundo. Ibabaw. Biyaya lang talaga ng Lord. Habag lang ng Lord. Ito yung nangyari sa babae. Nung lumapit siya sa Panginoon, alam niya na tutugunan siya ng Panginoon, hindi dahil siya deserving siya, kundi dahil ang Panginoon na lapitan niya ay mahabaging Diyos. May dalawang tao. Nandoon ang Panginoon, nakita niya. Nasa templo. Nagdasal. Ang isa sa kanila, Pariseo. Ang isa ay publikano. Ang isa ay banal sa tingin ng tao sa mundo. Ang isa ay sakdulang makasalanan. Lumapit sila sa Panginoon, nagdasal, sabing gano'n nung publikano. Hindi nga makatingin sa Diyos eh. Hindi makatingin sa Diyos? Hindi, nakatingin sa Diyos yung Pariseo. Yung makasalanan na hindi makatingin sa Diyos. Dahil hiyang-hiya siya sa sarili niya. Binabagbag niya yung kanyang puso. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako. Makasalanan. Ang Pariseo, iba naman. Paglapit niya sa Diyos, nakalapit nga sa Diyos, doon siya sa pinakamalapit, sa presensya ng Diyos. Ang panalangin niya, sabi niya, Panginoon, salamat. Di ako kagaya niyan. Kasalanan. Ang laking pagkakaiba, sabi ng Lord, sinong pinakinggan ng Diyos sa dalawang yan? Yung makasalanan. Kasi never mong isipin sa pamamagitan ng mabuting gawa mo, tanggap ka sa Lord. Lord, nag-serve ako sa iyo. Dapat bigay mo sa akin to. Abay, huwag ganyan. Hindi ganun. You serve God because you love Him. You love Him because He first loved you. Diba? Yun ang katotohanan dyan. Kaya dito, when we serve God, ang common factor namin, we love God. Kaya hindi mo pipintas sa Diyos yan. Nag-serve ako sa iyo, Lord. Dapat bigay mo sa akin to. O nagbigay ako ng tithes. Ang laki. Dapat bigay mo sa akin. Hindi, walang ganun. Alam mo, yung favor, natatanggap mo sa Lord yan dahil bahagi ng Diyos. You don't deserve it. I don't deserve it. Nobody deserves it. But because God is merciful, God is gracious, out of the abundance of His heart, He bless us with His best and with His most. Maraming maling turo po ngayon. Minsan may pastor,
nagtuturo siya. Ang church niya, mega church. Malaking simbahan. Ang uma-attend, libo-libo. Ang kanyang mga libro ay balitang-balita at binibili ng maraming tao. Siya ay super mayaman na church. Sabi niya sa kongregasyon niya, "Don't ask God what you want." Huwag kang manalangin sa Diyos, humingi sa Diyos nung gusto mo. Sabi niya, "Ask God what you deserve." Karinig mo, kikilabutan ka eh. Kasi sa totoo lang, pagka lumapit ka sa Diyos, ask mo what you deserve. You deserve hell. For the wages of sin is death. Yun ang deserve mo eh. Kaya lang nga ngayon, minsan na bago na rin yung turo sa simbahan, payamanan yung pagka mayaman ka, yung pastor na to, talagang malapit sa Diyos. Ang yaman, biro mo, 2 eroplano. May helicopter pa. Ang laki ng lupain. Bundok-bulubundukin. Ang daming umaatin na tao. Pag titignan mo si Pastor Norman, itong pastor na to, walang pananampalataya to. Di ba? Mangilan-ngilan lang sila. Puro may sakit pa. We deserve nothing. May time naman that God would expose yung mga evil ng ganitong teaching. Kagaya nga ngayon, di ba? Yung sabi ko, yun dun sa Mindanao, isang pastor doon, hinahanap ng mga pulis, wanted, nagtatago. Mayaman yun. Hindi lang pang Pilipinas ang ministry niya, pang international. Di ba? Ang yaman. Pero nasan siya ngayon? Tatago. Dinimanda. Minsan may maling nagturo sa amin. Ito, kilala to ni Kuya Ede. Ang turo niya sa prayer, you can command God in your prayer. Pag nakita mo ang kalooban na ng Diyos, siyang utusan mo ang Lord na gawin yung kalooban niya. Ngayon, pag naalala ko ngayon, sabi ko, patawarin mo akong Panginoon pag ginawa kitang servant. Tas ako yung boss. Yung ganun ba? Medyo mag-ingat po tayo. Kaya nga, dito, sinasabi natin tong babaeng ito na taga-Cananea, na hindi bahagi ng mga Hudyo, yung pananampalataya niya na pabilib si Jesus, sabi niya, great is your faith. Kasi alam niya yung, paano magkaroon ng totoong pananampalataya eh. Alam niya na habag lang ng Diyos. Mahabag po kayo sa akin. Yan yung pangalawa. Yung pangatlo, kinilala niya si Jesus ang tanging tagapagligtas at nagbigay siya kay Jesus ng tamang respeto. Yung paglapit niya sa Panginoong Jesus, may kaakibat itong paggalang sa Panginoon. Alam niyo po ba nung si Jesus nasa Capernaum bago siya pumunta dito sa lugar ng Lebanon, ang mga quiet. Love you. Love you, love you. Di ba yung pagka nasa Capernaum siya, yung ibang tao, kinikriticize si Jesus, dinidisrespect si Jesus eh. Minsan nga, nagpagaling si Jesus, nagpalayas ang demonyo, sabi ng mga Pariseo, kasi may demonyo yan sa katawan. Tapos, sinisita ang Panginoon. Bakit ganon? Ikaw, laging nakakahalubilo mo, mga makasalanan at mga maniningil ng buwis. Ganon laging pula nila sa Panginoon. And they even disrespect Christ. Kaya lang, dito sa pagkakataong ito, nang pumunta siya dun sa Tyre and Sidon, sa lugar na sana ay hindi kilala yung tunay na Diyos, dito siya binigyan ng tamang respeto. At kinilala siya bilang tagapagligtas. Yung tawag sa kanya, Lord, Son of David, ito yung acknowledgement na kinilala niya na si Jesus ang tagapagligtas. Kaya nga, at dahil dito, nagpakita yung babae ng paggalang, reverence sa Lord. Dun sa Capernaum, sa Galilee, kung saan nagministeryo ang Panginoon, tinatawag si Jesus na drunkard, nagkakataon, lasenggo yan dahil
kasama niya yung mga tao na umiinom. Drunkard yan. Kaibigan ng mga makasalanan yan. Ganon nila dinisrespect ang Panginoon. Pero alam niyo po ba, na since time, si Moses, di ba, maalala niyo, nung tumanggap siya ng commandment, 10 commandments sa Lord, ang malinaw dun sa utos ng Lord, honor the Lord your God, di ba? Huwag niyong didisrespect ang kanyang pangalan. Sa panahon ngayon, minsan yung salitang Jesus, ginagamit na curse word. Di ba? Minsan, pag sinabing Jesus, hindi naman yung nagpupuri sa Jesus, parang nanunumpa. Bilang mga mananampalataya, dapat hindi natin ito ginagawa. Dapat every time we mention Jesus, laging makatotohanan sa atin. Miski yung paggamit-gamit ng mga paulit-ulit na salita, parang naka-autopilot yung mga Kristiyano. Yung praise the Lord. Nadapa, praise the Lord. Nauntog, praise God. Pero hindi mo naman talaga mini-mini. Wag ganun. Don't use the name of the Lord in vain. You need to have reverence towards God. It's a good thing that when Jesus go to this place in Lebanon, this woman respected or revered Jesus and treated him with deep respect and love. Mga kapatid, sa exposure natin sa social media, exposure natin sa mundo, hindi tayo kagaya ng iba. Hindi tayo kagaya ng dito sa mundo. Siguro I would encourage all of us, if we want to have great faith in God, maging conscious that in all things we do, sa trabaho man, sa opisina man, school man, na we never use the name of the Lord in vain. Okay? So, yun yung pangatlo. Yung pangapat, hindi siya tumigil magtiwala, maging sa panahon na sinubok siya ni Jesus. Ang pananampalataya niya, tinest ng Panginoon eh. Alam niyo, ang Panginoon, nakita naman yung puso ng tao. Siya lang ang nakakabasa ng puso mo, puso ko. Kaya itong babaeng ito, nung umpisa pa lang, alam na ng Panginoon. Hindi naman nagulat ang Lord, wow, may great faith ka. Alam na ng Panginoon to. At tinetest niya ang babaeng ito para ipakita sa lahat kung ano yung mga dapat katangian. Meron tayo para magkaroon tayo ng great faith, dakilang pananampalataya. Diba? Kaya nga, kung pag tayo nananampalataya, lahat tayo, yung faith natin will be tested. Yung babae, hindi siya Israelita, lapit ng lapit sa Panginoon, sigaw ng sigaw sa Panginoon, tulungan mo ako, Panginoon. Sabi niya, yung anak ko, ginugulpi na ng demonyo. Actually, sabi dun sa Bible, isang demonyo lang eh. Nagpapahirap dun sa anak niya. At si Lord, hindi siya pinapansin. May ganito ba kayong panahon sa buhay nyo na yung faith nyo, tinest? Pipray kayo, no reply ang Lord, no response. Tahimik lang ang Lord. Maging yung mga alagad ng Panginoon, na guluhan na rin, sabi niya, Lord, pansin mo na itong babaeng to, kundi man paalisin mo na siya, kasi salita siya ng salita dun sa likod natin, na istorbo na tuloy sila. Nung sinabi ng Lord sa mga alagad niya, na ako pinadala lang sa mga taga-Israel eh. Narinig ng babae yun. Pinaparinig ng Panginoon sa babae. Pero hindi pa rin naantig ang babae. Hanggang dumating ang punto, sabi ng Panginoon, hindi naman dapat pakainin yung hindi Israelita kasi hindi mo naman bibigay yung pagkain mo sa aso. Pero sabing gano'n nung babae, Panginoon, miski yung mumo na bumabaksak doon sa
kainan ng kanyang amo, ay kinakain yon. Kinakain yun ng aso. Tinest ng Lord ang faith niya. Alam nyo, yan yung gawain ng Panginoon. Titest niya lagi yung faith. Si Abraham, di ba? Sabi noon ng Lord kay Abraham, Abraham, halika, tignan mo yung between sa langit. Gaano kadami yan? Ganong kadami maging anak mo. Yang buhangin sa baybay, dagat. Gaano kadami yan? Gaano kadami ang anak mo? Sabi ng Lord kay Abraham. Ang problema, si Abraham walang anak eh. Ang sinabi niya yun. Hindi naman agad-agad nagkaanak si Abraham at si Sarah. Tumanda na sila. Inulit ng Lord yung pangako kay Abraham. Yan, yung pagpapala ko sa Abraham. Sindami ng bituin, sindami ng buhangin, ang magiging anak mo. Si Abraham, sabing ganun, naniwala. Si Sarah nga, natawa pa eh. Kasi nung panahon na si Sarah, matanda na, hindi naman pwedeng magkaanak. Pero sinasabi lang, nothing is impossible with God. Kunyari, ang faith mo tinitest, mangapit ka sa Panginoon. Ang sigurado, mahal ka ng Lord. God loves you today is a present reality. Hindi kumupas ang pagmamahal ng Diyos sa iyo ngayong araw na to. Kung gaano ka minahal ng Lord noon, ganun ka din minamahal ng Diyos ngayon. It is a present reality. Kahit maraming kapalpakan na yung buhay natin, minamahal pa rin tayo. Nangapit ang Lord sa kanyang salita, sapagkat ang salita ng Diyos hindi mababali. Nangapit ang babae sa salita ng Diyos at katunayan, nung nangapit siya, bandang huli, nakita niya yung tugon sa kanyang panalangin. Gumaling yung kanyang anak. Napagpala siya. Isang nanay, tandaan natin, isang nanay na sobrang nagmahal sa kanyang anak na nagkaroon ng problema. Nakasumpong siya ng solusyon kay Jesus, nagtiwala siya kay Jesus. Kaya sa dakong huli, dahil sa kanyang pagtitiwala, nagkaroon ng kaganapan yung kanyang request. At sa dakong huli, makita natin siya sumasamba sa Panginoon. And this is our right response to God. In sickness, in health, in blessings, or in trials. Si Job, sabi ni Job, nung siya ay tinest ng Lord, nag-worship siya eh. Namatay ang anak niya, naubos ang ari-arian niya, si Job may sakit. Sabi niya, naked I came from my mother's womb, naked will I return. Job worshiped God. And this woman also worshiped God. Yun yung panglimang aspeto na magpapatotoo na may dakilang pananampalataya ang babae nito. Mga nanay, mahal na mahal kayo ng Lord. Hindi kayo warriors. Kung sinasabi nila kayo ay mga warriors, hindi, sabihin nyo, I'm a woman of faith. Because I have Jesus, I have trusted Jesus. Ako ay magtitiwala sa Panginoon. At alam ko, God will honor your faith. Love God with all of your heart, mind, soul. Yung makatotohanan. And then God will show you how much He cares for you and how God would answer your prayers and even grant you the fondest desires of your heart. Mga ma'am, loves kayo ng Lord. We love you so much. God bless you. Let's keep the faith. God, our Father, we thank you for this story of the woman, Canaanite woman, whom you describe as having great faith. God, we thank you for this wonderful example, and we pray that may your faith be so increased among our mothers here, and even to all of us, that you will be greatly delighted because of this faith, that you will be greatly honored because of our faith, that you will be worshipped because of our faith. We bless your name. We give you thanks. We commit our mothers to you. Bless them with your utmost best and most. This is our heartfelt
heartfelt prayer for you, for them. In Jesus' name, amen.